Magandang tanghali po sa inyong lahat. The gospel today talks about leprosy. A leper came to Jesus and asked him that he may be cleansed. If you will it, he said, I will be cleansed. Isang ketongin ang lumapit kay Jesus upang siya'y linisin, pagalangin ni Jesus. The first reading today from the book of Leviticus helps us understand that this leper does not only face a physical illness, because we are told that leprosy is considered to be unclean. A leper is considered to be unclean. Alam niyo po, sa mga Hudyo, itong category na ito, unclean and clean, these are important categories. Because when one is considered to be unclean, there are consequences. Pag ikaw ay unclean, you cannot enter the temple. You cannot enter the synagogue. If you are unclean, no Jew should be talking to you. No Jew should be seen with you. That is why in the first reading, sabi sa atin, yung ketongin titira sa labas ng pamayanan. Hindi kailangan sa loob, kailangan ilabas. Ilabas sa pamilya, ilabas sa pamayanan, at maninirahan sa labas. At para maiwasan siya ng mga tao, ano sabi ng first reading? Kapag siya'y naglalakad, kailangan sumisigaw siya. Anong sinisigaw niya? Unclean! Unclean! Para alam ng tao, may ketongin, iwasan natin. So my dear friends, we can appreciate more the healing of Jesus in the gospel today. That when Jesus healed the man from his leprosy, he did not only return to him his health, but Jesus also returned him to his family. Hindi lang ibinalik ni Jesus ang kalusugan, itong pinagaling, ibinalik din sa kanyang pamilya sapagkat maaari na siyang tumira muli sa kanilang bahay dahil wala na siyang ketong. Binalik siyang muli sa kanyang mga kaibigan sapagkat maaari na rin ulit siyang lapitan at kausapin at samahan. Ibinalik siya sa pamayanan sapagkat hindi niya na kailangang sumigaw ng madumi para siya ay iwasan. Maaari na siyang pumasok sa templo, maaari na siyang pumasok sa sinagoga. When Jesus healed the leper, He healed him not only in his physical illness, but also he became healed socially, emotionally, relational, and also spiritual. Buong-buo ang kalusugang ipanagkaloob ni Jesus sa ketonging ito. Bumalik ang kalusugan at bumalik din ang kaniyang pakikipagkapwa-tao sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang pamayanan, pati na rin ang pagbabalik loob sa Diyos. My dear friends, no one is a leper among us. Meron po bang ketongin dito? Ala naman, ay hindi po ako. Wala naman pong ketongin. Pero sigurado ako, meron tayong mga sugat sa ating mga relationship. Baka po meron tayong sugat
sa mga pakikipag-ugnayan natin sa pamilya o pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, sugat sa pakikipag-ugnayan sa mga taong nakapaligid sa atin, o kaya naman sugat sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. We may not need to be healed from leprosy, but I'm sure we need healing in our relationships. We need healing in the family or between friends. We need healing in our faith, in our relationship with God. Kung paano itong ketongin dahil pinagaling, ibinalik sa pamilya, ibinalik sa mga kaibigan, at ibinalik sa Diyos. Mukhang ito rin ang kagalingan na kailangan natin. Ang maibalik, ang maayos na ugnayan sa pamilya. Ang maibalik, ang maayos na ugnayan ng magkakaibigan. At maibalik, ang maayos na ugnayan sa Diyos. We may not need healing from leprosy, but I'm sure we need healing from the wounds of hate, from the wounds of division, from the wounds of jealousy, of vengeance, from the wound of pride, the wound of unforgiveness, hard-headedness, hard-heartedness, katigasan ng puso, katigasan ng ulo, kataasan ng pride, ng kalooban. We need healing from sin. And this is what we pray for. Nobody among us has leprosy. Nobody among us is a leper. But everyone is wounded. We know how it is to have wounded relationships with people around us and with God. And with the leper in the gospel today, we ask the Lord, Lord, make us clean. Lord, cleanse us. Help us to turn away from sin and heal our wounded faith and lead us to a true reconciliation with you. Tulungan mo kami, pagalingin ang patuloy naming pagkaalipin sa kasalanan. Bigyan kami ng lakas upang talikuran at kasalanan at muling magbalik loob sa iyo. Pagalingin ang aming mga ugnayan sa pamilya man o sa mga kaibigan. Ang aming galit, ang aming pagkainggit, ang aming pagmamataas, ang katigasan ng aming puso at ang katigasan ng aming ulo, ang aming pride. Pagalingin mo kami. Heal our wounds, Lord. Cleanse us and lead us to a genuine intimacy with you and lead us to a true reconciliation with family and friends, with people around us. Amen.